the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer,
than heart disease or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Alright, magandang gabi ho uli sa inyong lahat. Alas 7 na naman ng gabi. Gabi na kung saan tayo ay laging nagtitipon-tipon sa biyaya ng Panginoon sa ating palatuntunang ito. Nights of Prayer, kumusta na ho kayo sa buong maghapon? Ako'y naniniwala na sa maghapong ito'y pinagpala na tayo ng Panginoon. Lalo na yung mga nakasama namin sa ating morning prayer. Siyempre, kanina umaga yun, di ba? Alright, so salamat sa Diyos muli sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito. Ang inyong pong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, ay muling sumasa inyo sa ating palatuntunang ito, Nights of Prayer. At alam naman natin na tuwing darating ang alas 7 ng gabi hanggang alas 8,
tayo ay nagkakasama-sama mula Lunes hanggang araw ng Linggo. Walang pahinga. No, walang pahinga to. Sabi nga nagtanong sa akin, Pastor, ilang araw tayo magpe-pray? Kasi meron kami binubuong Leaders Prayer for the World. Sabi ko, let's pray for 7 days. Bakit 7 days? Eh kung ang diablo hindi nagpapahiya nga na sirain, wasakin ang gawain ng Panginoon, eh ganun din tayo. Hindi din tayo titigil sa pagsira sa kanyang mga plano at pagpuksa sa lahat ng kanyang mga iniisip laban sa mga lingkod ng Diyos, laban sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo ho ay talagang araw-araw na sa biyaya ng Panginoon ay nagpo-programa sa ating palatuntulang ito. At salamat sa Diyos since na magsimula tayo noong April 26, more than 100 years, 100 years, ano ba yan? 100 days na yata, kung di ako nagkakamali, na tayo ay nagpo-programa at ito'y sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy tayo. At ang kalakasan ay talagang nanggagaling sa Panginoon, ang karunungan nanggagaling sa Panginoon, maging itong lahat po ng mga design niya, kung napapansin niyo, no, somehow the devil is trying to destroy our gadget o naman mga ginagamit natin ito. Mabait po ang Panginoon. Lagi may mga naka-stampay na gamit na dyan. Alright? So ngayong gabi patuloy tayo na magpapasalamat sa Panginoon at muli aasa at maniniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen ba dyan? Ating ang palapakan ng Panginoon na malakas tungkol dyan. Yan. Hindi ko narinig kung ano yan. Okay. O yan. Alright, so muli sa lahat po ng ating mga regular viewers, maraming po salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Doon po sa mga baguhan nating mga nakakapanood, nakakapakinig ng ating palatuntunan ito po ang inyong Night of Prayer, ang inyong lingkod, Pastor Ding Burimbuela. Ako po ang Senior Pastor ng Wisdom of Life Global Family Center and we are located here in GMA Cavite. Okay? At sa programang ito, tayo po ay muli magpapatugtog at magbibigay ng awit, maghahandog ng awit sa ating mga regular viewers. Of course, sa ating mga Sunday schoolers. Ito na lamang siguro ang inaasahan at inaantay ng mga batang ito. Yung mabanggit ang pangalan nila. Kasi alam nyo, itong programa natin ito ay hindi lamang ito prayer, no? Gusto ko maintindihan nyo na ito ay parang isang pamilya na binubuo natin. Meron kayong pamilya sa Facebook. Ito, yung family prayer, okay? Na ako'y maging kabahagi ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong panalangin. Okay, nagiging bahagi din ng pamilya natin ito. Kaya yung lahat ng pinagpala ng Panginoon, mula pa nang magsimula tayo, alam nyo, napakabait ng Panginoon doon sa lahat ng mga kapatiran natin yun na pinagpala. Hanggang ngayon po ay kasama natin. That's why I am so thankful sa Panginoon sa pagkakaroon natin ng palatuntunan ito. And this is really naging passion ko talaga ito. Naging desire ng heart ko na ako'y makabalik sa radio ministry because I've been in the radio ministry for 10 years before I became a pastor. O maski na nagpapastor na po ako, nandito na ako sa GMA, ay nakakapunta pa din ako sa mga radio station at yun po ay sa tulong po at suporta ng aking mahal na Bishop Reggie Manulid. Kaya ito po ang malaking naiambag talaga sa akin ang ako ay magkaroon ng ganitong programa. Kaya yung konsepto po nito, may radyo na, may TV pa. Yan. Nakikita nyo ang inyong pastor ba? Parang si pastor pala ay Ayan. Kailangan magdagdag kung ano ito. Alright. So muli, ngayong gabing ito ay ating inihahandog ang awit na ito sa lahat ating mga Sunday schoolers. Alright? So, ihandog natin to kay Ivan, kay J.M. Otniel, Caleb, Saishi, Zat, Jaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, L.A., Gavin, Troy, and my favorite, Chik. Palakpak ko nga si Chik. Ayun talagang tumunog yung palakpak ko. Ayaw lumabas. Anyway, iwanan natin yan. Andito rin si Kurt, si Ken, si Drain, si Honey, si Jane, si Angel, si Angela, si Andeng, si SM, si Chloe, si Gwen, si Jade, si Alea, si Hannah, si Ezra, si Jimiel, si Ashley, si Nicole, si Cheska, at si Faye. O, kung mayroong hindi na nadagdag, paki-send nyo lang sa akin ang pangalan para mabanggit natin. No? Masaya na yung mga batang yan na mabanggit ang kanilang pangalan ng kanilang Lolo Pastor. Lolo Pastor talaga tawag, okay lang. Ganun talaga yung kapitbahay natin. Pag tumatanda, nababago yung tawag.
Alright. So, inihandog din natin ang awit na ito no, sa lahat ng ating mga regular viewers, televiewers, sa lahat ng ating mga prayer warriors, ang ating mga intercessors, sa lahat ng mga miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center. Okay, ang awiting ito ay inihahandog ko sa inyong lahat. At alam niyo po ito, this is one of the, parang isa sa naging paboritong kanta nung araw. Ngayong gabi na, paborito pa rin ho siya. Alright, awitin natin. Awitin natin. Pakinggan po natin ang awit na ito na inihandog ko sa inyong lahat. Alright? Take it away! Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay Amen, amen. Napakabuti ng Panginoon. Napakasarap na pakinggan ang awit na yan. Kay buti-buti ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, kailan hindi naging mabuti ang Diyos sa inyo? Wala tayong masasabi na ang Diyos ay kailanman ay hindi naging mabuti sa atin. Napakabait ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. At salamat po sa awitin na yan. At minsan pa, yung awit na yan ay handog. Hindi ko alam kung sino kumanta, no? Kinuha ko na lang po yan sa Facebook, sa YouTube. Ngayon,
inaantay na lang ho natin, no? Inaantay na natin yung mga songs na yung magiging feature artist of the month or feature artist of the week, no? Inaantay natin yung mga songs na manggagaling sa ating mga artist, mga Filipino artist, no? Baka ho kayo ay nais yung i-promote ang inyong mga single, ang inyong mga double, ang inyong mga triple. Single lang pala. Baka meron kayong mga pinopromote na album, dalhin niyo po dito sa akin at araw-araw po tayo nagpuprograma. Okay, papatugtugin po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya inaantay ko po yung kay Bishop Cardingcio. Yeah, yun ang magandang i-promote. Napakaganda ng mga awitan ng ating Bishop Carding. Okay? Sana ho, baka hingi din tayo ng request kay Father Butch Charvet. Na magaganda yung awitin nila. Nung araw po, yun ang aming mga kinakanta. Ngayong gabi na, kinakanta pa rin namin po yan. Bishop, kung nakikinig ko kayo at nanonood ngayong gabing ito, maganda ho yung mga kanta ninyo, magandang i-promote natin dyan dito. Alright? So baka meron pa dyan, mga Christian artist na yung mag-promote ng inyong mga kanta. Sige lang isend nyo po sa akin dito at ipe-play natin yan. Gagawin natin yung halimbawa, ang inyong kanta good enough for 1 week. Araw-araw yan, patutugtugin ho natin yan. Kung kaya ng isang buwan na pondo, sige lang, isang buwan. Patutugtugin natin yan. Okay? Para may promote natin ang mga Christian artists, no? Hindi lamang kasi mga puti or mga negro o mga anointed. Tayo din mga Pinoy, no? Anointed din tayo kasi walang monopoly ng anointing. Alright? Hindi totoo yun na parang sila lang ang anointed. Although meron talagang parang pagtitingnan mo, ang galing-galing nila. No, magaling din lang po tayo. Ang problema lang sa atin, lalo sa Pilipinas, meron tayong yung colonial mentality. Para bang pag ang tutugtog dito, ang pupunta sa Pilipinas, kahit nang bayad ay libo-libo, no, pupuntahan natin. Pero dito sa Pilipinas, ang mga singers na Pinoy, ang tutugtog, libre na CD, libre na jacket, libre pa, may 50 piso pa. Hindi pa pupunta eh. Makikiusap ka pa. Pero subukan po ninyo yung mga kanta ng mga western. Talaga naman, kahit na libo-libo ang halaga. Anyway, wala tayong magagawa. Trip nila yun, no? Pero dapat matutunan natin na mag-patronize tayo ng ating mga artists. Yung mga Filipino artists, yung UCAP. Na parang nanig ko yung UCAP. United na tanda ko eh. Alright. So, welcome natin yung ating mga viewers tonight. Alright. At sa araw na ito, sa gabi na ito ay baka may bisita tayo. Of course, i-welcome natin. Then yung mga baguhan natin, siyempre, alam nyo, ito yung inyong programa. This is your program. This is not my program. This is just the word that God gave me na maging bahagi ako ng inyong mga pangangailangan through our prayer. Alright? So, babanggitin ko na yung ating mga pangalan. Let's welcome and appreciate and acknowledge Lorna Lunagan, Estela Maris Laron, Lily Teresa Fernandez, Ruth Bundok, Ninita Sampilo, Ali Matencio, Mercy Trinidad, sorry, balik natin, rewind. Pastora Mercy Trinidad, Pastor Joseph Osarimen, Betty Ramos Resco, Ray Narvaez. If I'm not mistaken, Pastor Ray Narvaez. Okay, so please, kasi binibigay lang sa akin itong listahan. No? Please lang, if you are a pastor, malaman po lang naman namin. No? Kasi I really want to give appreciation and acknowledgement dun sa mga talagang mga lingkod ng Diyos na kasama ko. It's an honor for me for you to be part of this program every night. O kahit na hindi gabi-gabi, alam nyo, na lalo ako na-encourage na magpatuloy sa ministeryong ito. Alright? So, Pastor Ray Narvaez, hindi ako nagkakamali. Willie Lopez, Pastor Eddie Gualvez, ang Bishop Cardingcio, ang aming ninong. Bishop Carding. Lin, yun, Bishop, yung nyo, binigay ko na yung address ko po, Yan, take ko na lamang yung inyong, flash drive. Lynn Ordanza, Lea Rosini, Angelina Raffol, Yet Concepcion Herrera, Corazon de la Rosa, Henry Simbolo, Namila Natividad, June Batitis, Dolly Anyora, Rebecca Calimpon, Michelle Buduan, Edwin Cortez, Vivencia Reyes, and Kuya Cesar. Ito ang inyong, iba pala yun. Tia Dede pala yun. Luz Burimbuela, Eric Geogracias, Novi Redima, Leonilo Maghope, Ezra Maris, Natividad Bartolome, Janet Sorera, Robles Jonathan, Emelisa Hernandez, Siljan Tatel,
may kumpare, Roland Gico, Pastor Roland Gico. Kumusta na, Pastor? Magkabalita naman tayo. Okay? Can I have your number, please? Okay, can I have your cellphone number? Pakisend mo lang sa akin ang cellphone number mo, please. Pastor Roland Gico, kung nakikinig siya. Kung kay Ray Anthony Chua, Maricel Lucini, Bishop Eloy Cabillan, Julian Briones. Bishop Eloy, maraming salamat po talaga no sa inyong pong pagsuporta sa gawain ito. Kasi pag naririnig nila yung pangalan ni Bishop, ay talagang nakakataba ng puso. Right? So, Julian Briones, Ligaya Magabilin, Lorenzo Lechuga, Rose Abarne, and our brother Misao Miura from Japan. Alright? So, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating palatuntunan ito. Of course, we would like also to appreciate and acknowledge Ray Anthony Chua. Ray Anthony Chua. Parang pastor ang dating, no? Baka pastor ito, please lang ha. Malaman ko lang. Alex Bolongon. And of course, my friend, my best friend. Bishop Glenn Calunsod. Kumusta na ba, Bishop? Long time no look talaga. Ewan ko pag nakita tayo kung sino ang magpapakain sa atin. No. Bahala na. Basta kung sino unang dumukot. Hindi naman ako mauunahan ng pagtayo. Pupunta akong CR. And Evangeline Santos. Alright. So maraming pong salamat. Patuloy ko nire-request na please like and share and follow this program para mas maraming makapakinig ng ating programang ito. Maraming maabot ng ating prayer. Pakilike lang nyo, pakishare, and then follow ating Facebook, okay? Para maka-extend ho dun sa mga nangangailangan ng prayer sa gabi na ito. Now, let's move forward dito sa ating programang ito. Okay? Dito tayo ngayon sa ating mga prayer quotations, alright? Mga stories about prayer. Dito tayo nakakonsentrate sa prayer. Merong mga pagkakataon, nagsisegue ako ng konti, no? Pero mostly ay related sa prayer itong ating mga kino-quote. So, ngayong gabing ito yung ating kinuha. Nalimutan kong ilagay kung sino ang nito, ang pinagkuhanan ko nito. Okay, ito yung itinuturo sa atin, ibinabahagi sa atin ng pinagkuhanan ko. Look at this. Now, you ought to have in your heart or in your Bible a list of prayer requests with dates, a prayer record of when you entered it, and when God answers it, you can give Him the glory and give Him the praise. So, get specific and focused in your prayer. Because prayer that is channeled is prayer that is powerful. Prayer was made for people. Yan. Maganda yung ibig niya sabihin niya. Dapat, pag tayo ay may mga prayer request, okay, lagyan nyo ng detail, lagyan nyo ng specific na nyo kung ano yung pinag-pray nyo. Alam mo, nag-pray ka ng Lord, bigyan mo po ako ng 10 piso, bibili ako ng kung ganito. Yan. Ilagay nyo, tapos lagyan nyo ng date. Tapos, kung kailan daw nalagyan o na sinagot ng Panginoon, yun, lagyan nyo ng answered na okay, lagyan nyo ng okay. Alam mo, nagsimula ako sa ministry, ganyan na ginagawa ko nung araw. Napakalaking tulong mo. Kasi doon mo nakikita how powerful God is. Okay? There's no problem with the prayer. Okay? But I'm not telling you that there is no power in prayer. There is power in the God na nilalapitan natin ng ating mga panalangin. Alright? So yan, ito'y paalala sa atin. Maglagay kayo ng record. Lagay ninyo kung kailan kayo nagsimula na manalangin o kaya mag-prayer request o kaya maring hindi lamang dito sa akin. No? Sa ibang mga area na kung saan meron kayong mga prayer request, you try. And then magugulat kayo na sa dinami ng inyong prayer request, okay, makikita nyo kung kailan sinagot ng Panginoon. Yun. Kaya yan, maganda ho ito. Magandang paalala sa atin. Number 2. Okay. Sabi dyan, our prayer needs to be listening as well as talking. Have you had a conversation with someone who does all the talking? Sometimes our prayer is, meron daw gano'n, ang ating panalangin ay parang ganito, listen, Lord, your servant is speaking. Meron daw pagkakataon na sa ating panalangin, sinasabi natin, Panginoon, makinig ka. Nagsasalita ang iyong lingkod. Na dapat daw, speak, Lord, your servant is listening. Alright? So may mga pagkakataon po ng prayer ay hindi lagi na lamang
tayo yung daldal ng daldal. Kaya nga, prayer is like a communication. It's a two-way communication. When it comes to communication, it's a two-way. Diba? Dapat dalawa. May time tayo para magsalita sa Panginoon. Of course, meron din time ang Diyos para magsalita sa atin. Alright? Number three. Ito medyo mahaba kasi. Look at this. Prayer has one purpose and one purpose only. Its goal is that God's will be done. Prayer is not an exercise where we bend God's will and try to make it fit ours. Too many people have the notion that prayer is how we make impassioned appeals in the hopes of talking God into doing something for us. Even if it is something He would not ordinarily want to do. But this is not true. Prayer is seeking the will of God and following His will. Prayer is the way of getting God's will done on earth. Okay? Ito, tinuturuan tayo dito na ang panalangin ay hindi palaging ang gusto natin ang mangyari. Ang panalangin ay yung kalooban ng Panginoon ang maganap, ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Kaya nga doon sa unang binasa natin, it's a two-way communication. Kaya maganda ito na ang prayer pala hindi yung binebend natin yung binebend. Ano ba sa Tagalog yun? Ano ba sa Tagalog yung binebend? Ililiko, no? Parang gano'n. Meron pang mas appropriate word dun eh. Yun na yun. Basta yung parang binabago mo yung yung gusto ng Diyos sa'yo. Yung gusto natin, yung kalooban natin ang masunod at hindi yung kalooban ng Diyos. O kaya, yung talagang yung gusto natin ang mangyari. Alright? So, yun, ipaalala sa atin to. Na sa panalangin, we are seeking the will of God and following His command. Alright? Yung makuha natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Okay. So, salamat sa Panginoon sa mga paalalang yan. Now, tayo po ay mayroon pang ilang minutong natitira. Now, before I pray, kanina umaga ay in-exhort ko itong mga talatang ito. At ngayong gabi ay gusto ko din i-share kasi very powerful ang message ng awit ng na ito. Okay, doon sa mga sumama ko sa ano ba yun? Yung mga nanood kaninang umaga, okay? Yung mga sumama kaninang umaga sa prayer, ito din po. Okay? Okay, basahin ko lang muna pala. Meron pala akong praise report dito. No? Ngayon ko lang nakita. Sorry ha. Basahin ko, meron tayong praise report dito. At alam nyo to, mga praise report na, ito yung mga ipinapadala sa atin ng mga prayer requests every time na may program tayo. Let me just simply read ito yung praise report. Galing sa aming Ate Corazon de la Rosa. Praise report po, yung prayer request po ni Maricar na matanggap ang anak niya sa pamantasan ng Kabuyaw ay okay na po. Kahit hindi siya nakakuha ng entrance examination, na-confirm po namin kagabi, sa Monday po mag-start na siya. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Thank you po, Bishop. Tunay nga po marami kang natutulungan sa pamamagitan ng panalangin. Ating nga palakpakan ng Panginoon. Ha? Meron ba? Tingnan nga natin. Ayaw talaga. Okay, anyway, salamat sa Diyos. Salamat po. At sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay instrumento lamang na ginagamit ng Diyos para manalangin. Okay? Basta't sa lahat po ang kapurihan po ay palaging sa Panginoon. Ang kaluwalhatian po ay palaging sa Panginoon. Alright, so meron pa tayong praise report. Alright, baka meron kayong mga praise report na. Sige na, i-send nyo na para mabasa natin. Now, let's go to the second batch. Kasi ayoko nang ma-miss yung mga dumadalo sa atin dito, nanonood at sumasama sa atin. Kahit malamang doon sa mabanggit ko yung pangalan nyo, okay, siguro kahit wag lang yung libo-libo na talaga, ha? Okay? Libo-libo na ay okay? Alright, ito yung second batch natin. Andyan si Antoinette Padios at saka si Joel Rada.
Okay, pero dalawang nadagdag bago tayo mag-pray. But, ulitin ko ulit, bago tayo mag-pray, ikokot ko lang ito, no? Ibigyan ko lang ng konting exhortation. Yung kaninang umaga na amin pong mineditate o devotion during yung ating umagang panalangin. Sa Joshua chapter 5, 13 to 14, sabi diyan, "And it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him, with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord, am I now come? And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What saith my Lord unto his servant? Alright? Doon sa mga Bible reader, no? Alam niyo yung context nito, alam natin ang context nito, ay yung kung paano ang Diyos ay kinausap ng Panginoon si Moses na ilabas ang Israel sa Egypt, papunta sa lupang Kanaan. Kaya lang kinapos siya, hindi dumating yung time na nakarating siya, pero mightily ginamit pa rin siya ng Panginoon. Okay? At ang next na ginamit ng Panginoon para ipagpatuloy yung ipinangako ng Diyos ay si Joshua. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, ay nakikita natin dito kung paano si Joshua, si Moses, ay nagtuturo kung paano tayo ay mabuhay by grace. Now, pag sinabi kong by grace, it involves God at work on behalf of His people. Okay, bakit to? Ano sabi ng talata? Sa aklat ng Deuteronomy chapter 20 verse 4. Sabi nito, The Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to save you. Alright? So, doon pa lamang sa lumang tipan sa aklat ng Deuteronomy, nangako na ang Panginoon kay Moses na meron silang makakarap na mga kaaway at ang Diyos ang lalaban sa kanya, ang Diyos ang sasama sa kanila. Now, sa panahon ito, si Joshua naman ang nagdi-demonstrate nang ganun din when he led the people of God in victory, in God's victory. Kaya lang, sa unang-unang laban nila ito, no, sa Jericho, ang Diyos ay nagbigay ng opportunity na makausap at makaharap niya yung Lord as the commander of the army of Israel. Kaya nga dito sa usapan nila, di ba, sabi niya, ano ka ba? Kanino ka ba? Ikaw ba ay para sa amin o sa aming mga kaaway? And then the Lord appeared in the form of an armed soldier. Okay? Dito ay nagkaroon dito ng tinatawag na theophany. God appeared Himself in the form of an armed soldier. So, tinanong siya ni Joshua, okay, ikaw ba'y sa amin o kalaban namin? Anong sagot? Okay? Hindi na pinag-uusapan doon. It was not a matter of being for or against Israel. Pero ang sabi niya, he was in charge of Israel, but as a commander of the army of the Lord. Sabi niya, I have now come. So, ano ginawa ni Joshua? He fell on his face and he worshiped. And then tanong niya, what does my Lord say to His servant? Okay, dito ay nagsimula na magsalita si Joshua. Alam niya na siya ang leader. Alam niya na siya ang tinawag. Okay? Pero this time, sinabi niya doon sa army, sinabi niya doon sa commander na, sige na, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang magsusupply ng aming victory. Ikaw na ang aming divine commander. So ano nangyari? Nung sila ay nakarating na doon sa lugar na kung saan ang unang-unang mga kalaban nila ay ang mga taga-Jericho, alam natin kung gaano kataas, gaano katibay ang wall of Jericho. But when you look, if you're going to look at Joshua chapter 6 verse 20, sabi ng Bible ganito, when the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it. Alright? So, pagdating doon, mga minamahal, nung dumating na yung time para sibigaw sila, alam natin, no, sa natural na kaisipan, wala silang ipapanalo.
sa mga taga Jericho. Bakit? Yung kanila pong wall ay dalawang klase ng wall yon. Merong wall para dinadaanan ng mga chariot at merong wall para doon sa mga armies. Ganun siya kakapal, ganun siya katatag. No, parang iniisip ng mga taga Jericho, ano itong nakain ng mga ito? Ikot ng ikot. No, ano mangyayari diyan? O ang problema pa, sinabihan sila na habang sila umiikot, bawal magsalita, bawal magkwentuhan, bawal magtanungan, ikot lang ng ikot. So wala silang magawa kundi sumunod doon sa kanilang divine commander. Alright? Siguro iniisip din ng mga taong yon, no? Kung ang isa lamang doon ang mawala ng faith, isa lamang doon ang mag-disobey, no? Baka may nangyari. But then because, yun nga, ang Diyos ang kanilang divine commander, alam nila yon, kailangan nilang sumunod sa kanilang divine commander. Sila po ay umikot ng ilang beses. Yeah, isang trivia na tinatanong ko sa maraming mga kamanggagawa. Ilang beses umikot ang mga Israelita sa Wall of Jericho? Ang sagot, 13. Yung unang 6 at yung pang-7 ay 7. So 6 plus 7, 13. Okay? Now, pagkatapos po ng Jericho, ang next nilang nakalaban ay ang AI. Ganun din. Sinamaan din sila ng Panginoon. Pinaglaban din sila ng Panginoon. Hanggang sa dumating din ang chapter 10, ganun din. Sa paglaban nila doon sa mga against the Amorite king. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng hailstone. Nag-extend ng araw para wag lang bumaba ang araw para matalagang masiguro nila yung victory. Mga minamahal, ngayong gabi nito, bakit ko binabanggit ito? Kasi ngayong gabi ito, gusto kong sabihin sa bawat isa, I want to challenge everyone. Right now, if you are facing any battle in your life, okay, I want you to know that you need to look to the one who is in charge of your battle. Let us pray that tonight, the God of heaven, the God who fought with the Israelites during the time, is the same God who will fight for you. Alright? So, ito sana yung maging prayer natin ngayong gabing ito. Na i-allow natin na ang Diyos ang magdala sa atin ng tagumpay by any means na ginawa ng Panginoon. Sa paraan na kung saan makagagawa ang Diyos, maaaring hindi natin maintindihan o kaya naiintindihan natin, maaaring natural o in a miraculous way. Okay, sa anumang paraan, ngayong gabing ito, mga minamahal, bago tayo manalangin, we are going to declare that your battle belongs to the Lord. Your battle is not yours. The battle belongs to the Lord. Kaya, if you have a financial battle, a physical battle, health battle, relation problem, o relational battle, o business battle, lahat ng mga battle nito, mga minamahal, ngayong gabing ito, aangkinin natin. Hallelujah! Aangkinin natin na ang laban mong yan ay hindi laban mo. Laban yan ng Panginoon. Amen? Ngayong gabi ito, idideklara natin, ang tagumpay ay nasa sa atin na. Ang mga tagumpay ay tatanggapin na natin. Lahat ng battle na kinakaharap mo ngayon, lahat ng problemang kinakaharap mo ngayon, pag hinayaan mong ang Diyos ang maging divine commander mo, kung paanong ipinangako ng Diyos sa mga Israelita, na sila ay magtatagumpay laban sa kanilang battle. Ngayong gabing ito, dinideklara natin, lahat ng inyong mga laban, hallelujah, lahat ng inyong mga digmaan ngayong gabing ito, simula sa gabing ito, pag hinayaan mong si Jesus ang maging divine commander mo, kapatid, spiritual man yan, physical man yan, material man yan, financial man yan, ngayong gabing ito, dinideklara natin, your divine commander will give you the victory. Amen to that. Your divine commander will fight for you. Hallelujah. Ang inyong divine commander ngayong gabing ito. Hallelujah. Ang inyong leader. Amen? Kaya mananalangin tayo minsan pa at idideklara natin ang araw nito, ang gabi nito na tinakda ng Panginoon for you to win against your battle. Amen? So, tayo po ay dadako sa prayer. Uunahin ko lang muna po yung may mga isinulat na prayer request dito. At yun ang ating unang ipagpe-pray. Followed by our declaration tonight.
So, ngayon maganda na ho kayo. No? Mamaya magdideklara tayo ano man ang inyong mga battle ngayong gabing ito. Oh, hallelujah. No, nararamdaman ko, no, para mag-feel ko ngayong gabing ito. Maraming mga anak ng Diyos, maraming mga mananampalataya ang magtatagumpay. May mga services bukas, magtagumpay na ho kayo. Amen? So, mananalangin po tayo at patuloy nating idadalangin ang mga prayer request nito at yung mga dati ng mga prayer request i-include natin sa ating prayer tonight. Alright? Ready na kayo? Let us pray. Aming Diyos, marami pong salamat sa gabi na ito. Patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, dahil ang aming Diyos na nilalapitan Ikaw. At ngayon inaangkin namin, Panginoon, You are our divine commander. We have so many battles in life, Lord, and we are declaring tonight, Father, in a way, Panginoon, na maluluwalhati ka, in a way, Panginoon, na matataas ang pangalan mo. Maring sa paraan na hindi namin maintindihan o yung para bang nakakalitong tingnan o kaya sa natural o kaya sa mahimalang kaparaanan. Sa anumang paraan, Panginoon, inaasahan namin ngayong gabing ito, ang aming battle ay hindi sa amin. Amen? My battle is not mine. Sabi ng my battle is the Lord. My divine commander will fight for me and will give me my victory. Sabi ni Lorna Lunaga. Thank you, ha? Magandang kung ikaw ay composer, lagyan mo ng lyrics yan, may kanta ka na. Okay? Tuloy natin. Lord, salamat din po sa prayer request na ito na inaangkin namin, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo, Panginoon, sa buhay ni Gloria, ni Ruby, ni Hill, Armando, si Mario, si June, at si August. Mga kapatid po ito, Panginoon, ni June Batitis. Lord, idinadalangin ko ngayong gabing ito na patuloy na dumaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagalingan, ang iyong proteksyon, ang iyong provision, Panginoon, sa buhay ng mga nasa prayer list ni June Batitis. Gayun din po, Panginoon, ang prayer request ni Ate Cora, yung patuloy na magandang kalusugan, proteksyon at guidance mo, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Naniniwala kami, Ama, na sa iyo ay walang imposible. Pwede namin panghawakan, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng iyong mga pangako, ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ka naming niluluwalhati, patuloy ka naming pinapupurihan, patuloy ka naming pinapasalamatan, Panginoon. At gayon din, O Diyos, ang gabi na ito, Panginoon, ay gabi ng deklarasyon, Panginoon, ng aming mga pananampalataya. Gabi na kung saan, Panginoon, pinagkakaisahan namin. Lord, ang aming mga digmaan, ang aming pakikipagdigma, ay hindi sa amin, Panginoon. Ngayong gabing ito, O Diyos, some people tonight, Lord, are having some financial battle, marital battle, business battle, Lord. Spiritual battle, financial battle, Lord, in the mighty name of Jesus. Dinatalaga namin, Panginoon, at dinideklara na ngayong gabing ito. Panginoon, dumadaloy ang iyong himala, dumadaloy ang iyong kagalingan, Panginoon, upang pagpapatuloy at pagpapatunay, Panginoon, na ikaw nga ang aming divine commander, Panginoon. Right now, Lord, in the mighty name of Jesus, itinatalaga namin, dinideklara namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa bawat mga pangalang ito na babanggitin ko, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, ay qualified recipient, Panginoon, ng iyong himala, ng iyong pagpapala, ng iyong kagalingan, ng iyong karunungan, ng iyong kalayaan, ng iyong proteksyon, ng iyong provision, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ngayong gabing ito, Panginoon, pinagkakaisahan namin, dinideklara namin, Panginoon, hallelujah, na ang lahat ng aming mga pakikipagdigma, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ay amin pong itinatalaga, amin pong pinagkakaisahan, Panginoon. Hindi namin ito laban, Panginoon. Hindi namin ito pakikipagdigmaan sapagkat mula ngayong gabing ito, Panginoon, inaangkin na po namin na ang aming digmaang ito ay ang digmaan mo, Panginoon. Itinitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga pangangailangan, ang lahat ng mga sitwasyon, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Ngayong gabing ito, O Diyos, ay patuloy na maranasan, Panginoon, ng iyong mga anak, ang iyong pagpapala, ang iyong kagalingan, Panginoon. Lord, minsan pa,
ay amin pong itinatalaga, Panginoon, sa mga pastor na kasama namin ngayong gabi. Kapatid, mahal kong kamanggagawa, panghawakan natin ngayong gabing ito. Ang digmaan na kinakaharap mo ngayon, kung ano man yan, kung meron ka mang pakikipagdigmaan ngayong araw nito, meron kang mga pangangailangan ngayong gabing ito, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Jesus is our divine commander. Hallelujah. Lord, ngayong gabing ito, minsan pa, Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat isa, Panginoon. At ang aking dalangin, Panginoon, patuloy na dumaloy ang iyong pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, idinideklara ko, Panginoon, na ang iyong kagalingan ay dadaloy, ang iyong himalay dadaloy sa lahat ng mga ospital na merong may karamdaman, merong COVID, Panginoon, patient, in the mighty, mighty name of Jesus. Ngayong oras na ito, Panginoon, dinideklara ko din, Panginoon, ang mga simbahan ay patuloy na magtatagumpay sa kalahat ng kanilang digmaan. Maybe it's a financial battle, spiritual battle, Lord, material at physical na battle. Ngayong gabing ito, Panginoon, pinagkakaisahan namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, ang tagumpay sa bawat mga kamanggagawa kong pastor na aming kasama sa gabi na ito. Lord, marami pong salamat, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, ang mga pangalang ito, Panginoon, ay tatanggap ng pagpapalang pisikal, tatanggap ng pagpapalang material, tatanggap ng pagpapalang espiritual, tatanggap ng pagpapalang pinansyal sa pangalan ni Jesus. Kapatid, ngayong gabing ito, as I mention your name, I want you to shout it out loud. Ang battle na yan ay hindi sa'yo. Pag binanggit ko ang iyong pangalan, angkinin mo ang iyong tagumpay, angkinin mo ang iyong himala, angkinin mo ang iyong kagalingan, angkinin mo ang iyong kalayaan, angkinin mo ang iyong restoration, angkinin mo ang pagpapala ng Diyos, pagkilos ng Panginoon sa iyong bahay-sambahan kung ikaw ay isang manggagawa. Hallelujah. Lord, salamat. Ngayong gabing ito ay idinadalangin ko at dinideklara, Panginoon, na dadaloy ang iyong pagpapala kay Lorna Luna Gan, Stella Maris Laron, Lilitrisa Fernandez at Victor Baldissimo, Ruth Bundok and Eric Deogracias, Nenita Sampilo, Ali Matencio, Pastora Mercy Trinidad, Joseph Osarimen, Betty Resco, Pastor Reynar Vaez, Willie Lopez, Pastor Eddie Gualvez, Bishop Ricardo Sio, Lynn Ordanza, Lea Rossini, Angelina Raffol, Yet Herrera, Corazon de la Rosa, Henry Simbolon, Hamila Natividad, June Batitis, Dolly Anyora and Greg Anyora, Rebecca Kalimpon, Michelle Taburete Buduan, Edwin Cortez, Vivenza Reyes and Kuya Cesar Reyes, Wilson and Christy, Luz Brimbuela, Eric Deogracias, Novi Redima, and the family, Leonilo Maghope, Ezra Bartolome, Janet Sorera, Robles Jonathan, Emelissa Hernandez, Siljan Tatel, Pastor Roland Gico, Ray Anthony Chua, Maricel Rossini, Bishop Eloy Cabillan, Julian Briones, Ligaya Magabilin, Lorenzo Lechuga, Rose Arbarne, Misao Miura, Ray Anthony Chua, Alex Bulongan, Bishop Glenn Calunsod, Evangeline Santos, Antoinette Padios, Joel Rada, Laarni Salvador and Robert Salvador, Mon Ace, Lani Brimbuela, Joyce Madelo. Kapatid, kung narinig mo na binanggit ko ang iyong pangalan, angkinin mo ang iyong divine commander, ang lalaban at makikipagdigma in behalf of your ministry, in behalf of your family life, in behalf of your life, in behalf of anyone na connected sa iyo. Lord, we also include Bishop Dong Martin
and William Hernandez. Right now, in the mighty name of Jesus, I pray na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy ninyong mararanasan. I pray na ngayong gabing ito, ang Divine Commander ay mararanasan ng bawat isa sa inyo. Bukas ay sisigaw tayo sa tagumpay sapagat gayon pa lamang ay inangkin na natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Lord, gayon din po, amin din pong dinadala sa iyo ang pangalan ni Joshua Nullias na meron siyang idinadaing na sakit, Panginoon. Meron siyang may sakit sa puso at ngayon ay nagpapatingin sa Martinez. Lord, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong himala. Ang laban na ito, Panginoon, ni Joshua Nullias, ay laban mo, Panginoon. Ang laban na ito, Panginoon, sa pinansyal, ay laban mo, Panginoon. Kaya inaangkin namin ng Ama, ngayong gabing ito, ang lahat ng mga pagpapala mo sa bawat isang pangalan na binanggit ko, Panginoon. In the name of Jesus, I pray. Amen. Patuloy pa tayong manalangin at mag-intercede, mga minamahal, para sa ating bansa. Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang aming presidente, ang aming vice president, ang lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman, lahat ng mga governors, mayors, at barangay captain, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy na pagpapalain mong bawat isa. Samahan mo sila, Panginoon. Maging yung mga nasa judiciary branch ng aming government, lahat ng mga medical experts, Panginoon, at lahat ng mga frontliners, we intercede, Lord, in behalf of them. Lord, maging sa aming bayan, ang aming pong Mayor Walter Echevarria, ang aming Vice Mayor Maricel Torres, at ang lahat ng konsehal ng bayan, Panginoon, I pray, Father, na patuloy mo silang sasamahan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang lahat ng kapitan sa aming pong bayan, lalo na po dito sa Metro San Jose, sa pangunguna ng aming Kapitan Guzar, Kapitan Alday, Kapitan Llaves, Kapitan Tuatis, Kapitan Alday, at maging ang Kapitan Suarez, Panginoon. Pagpalain mo po aming Diyos, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Patuloy na manguna ka, Panginoon, sa mga pangalang binanggit namin, Lord. Patuloy na inaangkin na po namin ngayong gabing ito ang iyong pagpapala. Lord, sa lahat ng mga COVID patient, Lord, patuloy namin idinudulog sa ito, Panginoon. We are praying, Lord, in behalf of those people who are affected by this COVID, Lord. We are praying, Lord, na magkaroon na, Panginoon, ng total recovery para makabalik na sa normal, Panginoon, ang buhay ng mga Pilipino. Lord, alam ko maraming nananalangin, and this is also a part of this program, Lord, to pray for our nation, to pray for our town, to pray for every churches, Panginoon. Tomorrow, Lord, ay mangangaral ang maraming manggagawa. Lord, dinadalangin ko ang lahat ng pastor sa Panginoon sa buong Pilipinas na bukas ay magsisimula ng mangaral because we are ahead of a day, Panginoon, sa ibang mga bansa. I pray, Father, na patuloy na pagpapalain mo po, Panginoon, ang mga kapastoran dito sa GMA Cavite, yung mga ministerial group, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, Lord, ang PAGMA, ang DIMAPEC, ang iba pang mga grupo, Panginoon, dito sa amin sa San Jose. Lord, sa buong GMA, pagpalain mo po ang bawat mga tagapanguna sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, salamat po ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Alright, salamat po ng marami sa Panginoon sa gabi na ito at patuloy nating sinasama pa din yung mga humahabol. Lord, i-declare pa din namin ang patuloy na pagpapala mo para kay Julieta Publico. Lord, ngayong gabi ito, maranasan niya ang iyong himala, maranasan niya ang iyong pagpapala, maranasan niya, Panginoon, ang iyong kagalingan. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. At bago tayo mag-iwaywalay, mga kapatid, dahil bukas ay Sunday, alright, doon sa mga miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center, meron tayong video clip na ginawa para sa lahat ng mga dadalo sa atin sa ating panambahan bukas ng umaga. Meron tayong konting paalala. Tawagin na nga natin si Saria. Saria, ikaw na nga magpaliwanag dito.
Hi Church! MGCQ na! Nakakatuwa na magkakasama-sama tayong muli sa pagpuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. May mga ilang paalala na dapat nating tandaan. Una, mabuti na pumunta tayo sa ating bahay simbahan bago mag-ikasiyam ng umaga. Pangalawa, mainam na tayo ay magsuot ng face mask sa lahat ng oras. Pangatlo, pagpasok sa ating bahay simbahan, magpatingin muna tayo ng ating temperatura gamit ang thermal scanner. Pagkatapos nito, mabuti na gumamit ng alcohol at hand sanitizer bago tayo pumasok at pumili ng upuan. Ang pagpatay ng cellphone at ang paggamit ng CR bago magsimula ng service ay malaking tulong upang hindi makaabala. Higit sa lahat, manatilihin natin ang ating social distancing. Prevention is better than cure. Kaya sumunod tayo sa ating pamahalaan. Sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. See you next week! A blessed day to everyone. Yes, it has been almost 6 months and we never see each other together to worship the Lord physically in the church due to the pandemic. Thank God as we are now under MGCQ, so we can slowly go back with our social gathering in our church. Though we need to follow a certain number of attendees in our Sunday services until we totally get free from any kind of quarantine. In our church, we are implementing 40 participants or attendees every week. And for us to be a part of this limited attendance, here are the following things that we need to do. Visit our Facebook page. Simply send a direct message to confirm your attendance. Or you may directly send a message to Joseph Rivera on his Facebook account. Lastly, you may call or text these following numbers. That under MGCQ, the policy will state that those 21 years old and below and senior citizens are not allowed to go out except for accessing necessities and going to work. Seniors and our youngsters has nothing to worry about as we will continue to broadcast our Sunday services in our Facebook and YouTube page. May God's blessing to everyone and let's continue to enjoy God's presence. Shalom! Alright, salamat sa dalawa niya. May English, may Tagalog. Ano? At yun ang paalala, natagdagan pa natin. Kung bukas ho ay meron nyo, nararamdaman yung mainit-init kayo, may sinat-sinat ho kayo, o kaya may ubo, may sipon, gano'n. Huwag na lang mong tumuloy. Meron naman tayong program pa din. Meron pa din tayong live streaming doon sa mga hindi makakadalo. Okay? So, lahat to, ayan, paalala lang sa atin yan. Okay, at meron tayong konting announcement dito, yung ating advertisement, nandyan pa din ang food tray packages, ng food venture, kung naghahanap kayo ng masarap na pagkain at murang pagkain para sa inyong mga simpleng handaan, just call on the number na nariyan. Nandito po rin ang YBN, your friendly neighbor. Alright, saan dyan ang mga number na binigay kung gusto nyo makatikim ng kakaibang twist ng pandesal. Masarap yung pandesal nila, lasang pandesal. Yung keso nila, ang sarap po, lasang keso. Alright, so, andyan din po ang isang pwede din natin advertise, ang affordable housing investment, galing kay Sister Novi Redima. Matutulungan niya kayo, makakapag-assist sa inyo para sa inyong mga investment na house and land. Andyan ang number. Of course, we have the Hallelujah Rub and Roulette. Alright, kung nag-nais kayong matanggal ng konti, no? Ma-alleviate yung pain. Alright? Mais ng konti yung pain. Yan. Nandyan yung mga pwede nating pampahid. Meron din tayong Yams Tulingan and Cassava Plan. Ayan. Kung nais yung makatikim ng masarap na tulingan, lutong Batangas, purong Batanggenyo ang nagluluto, kagaling naman magluto. Subukan nyo lamang Yams Tulingan and Cassava Plan. Of course, nandito ang Ali Siberia Cafe. Okay, malapit na tayong mag-online sa mga klase. Hanggat maga po ay mag-avail na ho kayo. Meron siyang mga ino-offer na desktop computer repair, upgrade ng all ng PC desktop, software installation,
at mga affordable computer set. Alright? Just call the number, okay, at yung kanyang Facebook account. Nandito pa rin ang Laban OFW Challenge. Alright? Sabi dyan, yung OFW nila ay Overseas Filipino winner. Winner sa money, winner sa money, winner sa mindset, winner sa business, relationship, and health. Alright? So, kami din ay talagang nagagalak na makarinig sa inyo. If ever meron kayong mga prayer request and you want us to pray for that prayer request, isend nyo lang unang maaga, then para may pag-pray natin during the program. And if you have any suggestions and inquiries regarding our church or regarding the program, just let us know. Just let me know. Send lang kayo ng message dyan sa Wisdom of Life Global Family Center. Yan po ang ating Facebook page. That's why nag-request ako sa inyo to like and to follow. Alright? Para lalong marami ang makapakinig ng ating programa. At siyempre, kung nais yung maabot ang inyong pastor, nais nyo pa rin na makapag-ministeryo ko sa inyo, maybe through prayers or some counseling, you can contact the number dyan sa baba. Okay, yung 046 ay exclusive lang yan para sa mga taga Cavite area. Okay, and if the Lord is touching your heart to support this ministry, okay, pinagpala kayo ng Panginoon, naglilingkod ako sa inyo through spiritual, and the way you can return is through physical and material, and of course, alam natin yan sa finances. Pag hindi po kayo ng Panginoon, kasi meron tayong programa, no, sa Wisdom of Life, meron din tayong ministry sa jail ministry, pupunta tayo sa jail, minsan nagpo-provide tayo ng mga damit, o kaya yung mga hygienic na kailangan nila, para mga pang-hygiene nila, meron tayong ministry ganon. Meron din tayo sa senior citizen, okay, we are catering around 150, more or less na senior citizen, meron tayong ministeryo dyan. Meron tayong Project Oak, One Act of Kindness. Ito po yung isang ministeryo natin na kung saan nag-iipon tayo, nagtutulong-tulong ang mga kapatiran para makapag-ipon ng mga groceries, bigas, o mga hindi agad nabubulok na pwedeng ibigay sa isang destitute and really kailangan niya ng support. Sa panahon ito ng COVID, maring walang trabaho, okay, talagang totally ay hindi kayang suportahan ang kanilang needs. So yan, naghahanap kami ng mga qualified na mga recipient natin para sila ang maging recipient ng ating Project Oak. And hopefully, no, within next week ay makakuha ulit tayo. Kailangan lang natin ng madagdagan pa yung ating mga supplies na para ipamigay. Muli, maraming salamat sa Panginoon sa lahat po ng ating mga kapatiran na nakapakanood, nakapakinig sa ating palatuntunan ito. May the good Lord bless you, and may God's extended hand towards you ay makita ninyo. At mula ngayong gabing ito, let us all claim that God is our divine commander. Amen? So, paalala uli ng inyong pastor, kung kayo naka-encounter ng problema sa maghapong ito at kahapon, tapusin nyo na po yun. Huwag nyo nang isama sa inyong tulugan, hindi kayo makakatulog. At kung kayo namumroblema po para bukas nyo na po problemahin nyo pag nagising na kayo. You want one at a time lang. Matulog na lang muna po tayo. At tayo ay pag nagising bukas ng umaga, time na para magpasalamat sa Panginoon, pumunta kayo sa mga simbahan ninyo. Ito na yung time, mga kapatid, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan ang COVID-19 na ito. So, mas maganda na yung ating mga panahon ay naibibigay natin sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Muli, marami pong salamat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos.